Itim at pula ang namayaning kulay ngayon sa Korte Suprema bilang pagtutol ng mga empleyado sa umano'y panggigipit ni Pangulo Aquino sa hudikatura. May ikinakasa rin na malaking kilos protesta sa susunod na Lunes sa okasyon ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Lia, tinawag na tahasang panggahasa o rape ng Pangulo ang mga tila bantang binitawan nito laban sa mga maestrado ng Korte Suprema kasunod ng hindi nito paborableng desisyon sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Sabi ni Supreme Court Employees Association President Jojo Guerrero, tila ginagahasa ni Pinoy ang hudikatura sa mga pagbabanta nito sa mga maestrado. Pumalag din ang iba pang Court Employees Association sa panukalang batas naman ni Congressman Miel Tupas na humihiling na tanggalin na ang Judiciary Development Fund o JDF. Sabi ni Nene Rafael, presidente ng Manila Metropolitan Trial Court Employees Association o MMCPEA, kung tutuusin kakapiranggot ang bahagi ng JDF na nakukuha ng mga empleyado ng SP mula sa 80% nito kumpara sa milyon-milyong pisong PDAF at DAP. Hindi raw ito maituturing na pork barrel dahil nasa 1,800 hanggang 2,000 pesos lamang kada empleyado ang nakukuha nila mula sa JDF na kadalasan na utang na raw ng mga empleyado sa kooperatiba. Isa pang pinapalagan ng mga empleyado ang BIR Memorandum No. 23-2014 na nagbubuwis sa mga benepisyo ng mga empleyado ng gobyerno. Sa Huwebes, maghahain sila ng petisyon sa Korte Suprema kasama na ang iba pang empleyado mula sa Sandigan at iba pang korte para hingin sa SC na magpalabas ng TRO laban sa nasabing BIR memo. Pagkatapos ng kanilang paghahain ng petisyon ay magkakaroon sila ng programa sa harap ng Korte Suprema. Kanina nga nagsimula na ang silent protest ng mga empleyado ng mga korte at nakasuot sila ng itim at pula sa flag ceremony sa SC. Dumalo sa flag ceremony sila Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Associate Justices Arturo Brion, Mariano del Castillo, Jose Perez, Martin Villarama Jr. at ang mga appointee ng Pangulo na sina Associate Justice Estela Bernabe na nakaitim pang blazer at maging si Associate Justice Marvic Leonen. Bukod sa Supreme Court employees, nag-itim din ang iba pang mga empleyado ng Sandigan at iba pang korte. Ayon sa Supreme Court Employees Association, kada Lunes na sila magsusuot ng itim at pula bilang pagpapakita ng pagtutol sa anilay panggigipit sa judiciary. Sa Lunes naman, magkakaroon sila ng malaking pagkilos at magrarally sa harapan ng Kamara kasabay ng SONA ng Pangulo. Kung hindi man daw ma-impeach ang Pangulo ngayon habang siya'y nasa termino ay panagot daw sana ito pagbaba niya sa pwesto. Tia? Lia, linawin ko lang, no, yung kilos protest or yung tinatawag na silent protest ng mga empleyado ng korte, wala naman itong epekto sa kanilang operasyon, tuloy-tuloy lang ang trabaho sa opisina? Yes, wala namang epekto ito dahil lang parang silent protest lang naman nila, Pia, ay nagsusuot sila ng mga itim or pula na damit at yung iba naman nagsusuot din ng mga itim or pula na ribbon pero tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagtatrabaho. Katunayan, kahit nakasuot sila ng itim at pula kanina sa flag ceremony ay hindi na sila nagkaroon pa ng anumang programa o wala na ring nagsalita pagkatapos ng flag ceremony. Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.